Iho, nasaan ang magulang niyo? Kinukuha at pinapain ng mga bata. Tignan mo yung iba kung nariyan pa. At kung nandyan nga sila at kompleto pa. Ibig sabihin, nagsisinungaling ako sa'yo. Inabando na kami ng aming mga magulang. 7 taon na ang nakakalipas. Bilang kuya ni Gino, kailangan niya ako upang mabuhay. 17 lang ako ng mga oras na yan, kaya hindi ko kakayanin ang pangangalaga sa aking kapatid. Nakiusap kami sa aking tiyahin na ampunin kami, ngunit hindi niya rin kaya. Wala akong pagpipilian kundi magtrabaho at tumira sa gibang bahay kasama si Gino na 6 na taong gulang pa lamang. Ang mahalaga ay mayroong bubong na nasisilungan. Nagtrabaho ako bilang dishwasher sa isang karinderya. Maliit lang ang aking kinikita araw-araw. Sapat lamang pangkain namin ni Gino. Gustuhin ko man, ngunit hindi ko ito pwedeng isama sa trabaho, kaya nandoon lamang siya sa aming tinutuluyan. Isang araw, masaya akong umuwi dala ang pagkain namin nang magulat akong wala na ito sa bahay. Nagtanong-tanong ako sa mga tao, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Hinanap ko ito kung saan-saan. Halos mangiyak-ngiyak na ako nang marinig ko ang tinig nito. Paglingon ko, nakita ko ito sa aking likuran na punong-puno ng sugat at pasa. Agad akong napaluha at niyakap ito. Tinanong ko sa kanya kung anong nangyari. Sinabi nitong sinubukan niyang mamalimos kanina para makatulong sa akin at hindi siya maging pabigat. Pero binugbog lamang siya ng ibang kabataan doon. Binuhat ko ito at naglakad pabalik sa aming tinutuluyan. Doon ko naisip na masyado pang bata si Gino para iwan kong mag-isa. Kailangan ko ng titingin dito, ngunit wala talaga. Tumungo na lang ako sa health center para ipagamot si Gino at ireklamo sa barangay ang nangyari. Nakaupo ako sa labas habang hinihintay si Gino nang may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Iho, nasaan ang magulang niyo? Wala na po. Inabandon na po kami. Kami na lang pong dalawa. Ha? Paano kayo kumakain? Nagtatrabaho po ako sa karinderya. Iniiwan ko po si Gino doon sa barong-barong namin. Ayun nga po, nangyari na pagtripan. Wala naman po akong pagpipilian. Mawawalan ako ng trabaho kung isasama ko siya. May alam akong lugar na pwede mong pag-iwanan sa kapatid mo, Iho. Bahay ampunan kung tawagin, pero kung... Ay, hindi ko po pinapaampon ng kapatid ko. Salamat na lang ho. Patapusin mo ako, Iho. Ganito kasi yan. Pwede naman siyang ipaalaga sa mga madre doon, pero hindi siya ipapaampon. Ligtas ho ba siya doon? Aba, siyempre, Iho. Kailan mo ba siya gustong dalhin? Pwede mo siyang dalawin doon kahit kailan mo gustuhin. Bukas po. Magtatrabaho po ako na maigi para makapag-ipon para sa amin ni Gino. Baka po, hindi ko muna siya madalaw. Sige, Iho. Magkita tayo dito bukas ng umaga. Agad akong nakahinga ng maluwag sa aking narinig. Alam ko magiging mabuti ang kalagayan ng aking kapatid kung magkakaroon siya ng maayos na tulugan at makakain ng 3 beses sa isang araw. Makakapagtrabaho na rin ako ng walang iniisip. Sumapit ang umaga. Pinagbihis ko si Gino at ipiniliwanag sa kanya ang lahat na kailangan niya munang doon at hindi naman magtatagal na kapag nakaipon na ako ay uuwi na kami sa probinsya para doon mamuhay. Nangako naman ako ditong dadalawin ko siya, ngunit hindi ganoon kadalas. Ngumiti ito at sinabing aasahan niya ang pagdalaw ko.
Labag man sa aking loob ang lahat, ngunit ayoko nang maulit ang nangyari sa kanya. Nakita na namin ang matanda at dinala kami nito sa isang lumang gusali. Kitang-kita namin ang mga batang naglalaro sa labas at ang mga madre na nag-iikot-ikot na tila mga bantay nito. Tinawag ng matanda ang isa. Tila magkakakilala na sila. Hindi ko narinig ang usapan ng mga ito dahil malayo ako. Bigla na lang nila kaming tinawag. Hinimas-himas ng madre ang ulo ni Gino at sinabing aalagaan niya ang kapatid ko. Bago ako umalis at magpaalam kay Gino, nagwika ang babae ng, Bawal ang dalaw sa gabi at Biyernes ng hapon, iho. Tumango na lamang ako at hindi yun gaanong inintindi. Muli pa akong lumingon. Nakita kong lumapit ang ibang mga kabataan sa aking kapatid na tila nakikipagkaibigan dito. Nang muli akong lumingon, napangiti na lamang ako na makitang naglalaro na sila. Malapit ko nang hindi matanaw ang lumang gusali nang may isang basurero ang kumausap sa akin. Iho, ano ka ba naman? Sino yung dinala mo doon? Kuya, kapatid ko po. Wala po kasi magbabantay sa kanya eh. Hindi mo ba alam ang kababalaghan sa gusali na yan? Hindi po ako naniniwala sa multo, kuya. Pasensya na po. May trabaho pa po ako. Hindi multo, aswang. Inaalay nila ang batang iniiwan dyan tuwing Biyernes. Naku manong, sa panahon ngayon may aswang pa ba? Wala na ho. Sige po, kailangan ko na po umalis. Iho, sandali lang. Ilang taon na akong pulubi. Ilang taon na akong nananatili dito. Lahat ng yan nasasaksihan ko ng mismong mga mata ko. Iho, maniwala ka o hindi, hindi ka ba nagtataka kung bakit bawal ang dalaw sa gabi? Kasi po, tulog ang mga bata. Kasi kinukuha at pinapain ng mga bata. Kita mo yung likod ng bahay ampunan. Gubat yan yung nasa likod. Diyan nakatira ang mga inaalayan nila. Hindi na ako sumagot sa lalaki. Ayoko nang makipagtalo pa at baka mawalan ako ng respeto. Sa mga nakalipas na araw, dinagdagan ko ang aking mga trabaho. Mas sinipagan ko pang lalo para mas maraming pera ang dumating sa akin dahil ako na lamang mag-isa. Nagtiis ako sa dilatang ulam. Nagtiis ako ng lamig. Tiniis ko ang lahat makaiwas lamang sa mga gastos. Sumapit ang araw ng Sabado. Naisipan kong dalawin si Gino. Malapit na ako sa gusali nang may makasalubong akong dalawang lalaki na nag-uusap. Kapatid, madaming bagong pasok na bata. Matutuwa na naman si maestro niyan. Anong si maestro? Aba, tayong lahat kamo. Isipin mo yun, walang katapusang bata. Gustuhin ko mang lingunin ang mga lalaki na yon, ngunit hindi ko magawa. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang may biglang humaltak sa akin sa isang gilid. Sisigaw na sana ako nang makita ko ang lalaking pulubi na kumausap sa akin. Huwag mong nilingunin yun. Yun, isa sa mga aswang. Hindi ka pa ba nagdududa? Ano ka ba naman, kuya? Pupuntahan ko po ang kapatid ko. Sige, tanda mo naman ang mga batang nakita mo, hindi ba? Tignan mo yung iba kung nariyan pa. At kung nandyan nga sila at kompleto pa, ibig sabihin, nagsisinungaling ako sa iyo. Umalis na ako at tumungo sa direksyon ng lumang gusali. Walang mga bata ang naglalaro sa labas. Kumatok ako at pinagbuksan ng isang madre. Sinabi kong gusto kong makausap si Gino. Agad naman nila itong tinawag. Nakangiti itong sinalubong ako at niyakap. Inaya ako nito sa labas at magkwentuhan daw kami. Nagulat ako sa mga sinabi nito sa akin. Ayaw niya na daw manatili doon dahil natatakot at nahihirapan na siya sa kanyang mga nakikita nung isang gabi raw. Kinuha ng mga halimaw yung mga kaibigan niya.
Kakaunti na lamang silang nandoon. Baka daw sa susunod na Biyernes, isa na daw siya sa mga kukunin. Ayoko pa sanang maniwala, ngunit nung nakita ko ang mukha niya doon na ako nabahala. Kitang-kita sa mukha ng aking inosenteng kapatid ang takot at pangamba. Ayaw niya raw maibigay sa mga halimaw sa gubat. Hinawakan ko ito sa ulo at niyapos. Sinabi ko ritong kukuhain ko siya bago mag-Biyernes at hahanap muna ako ng aming tutuluyan na disente at matino. Hindi sa barong-barong namin sa kalye. Natuwa ito sa sinambit kong pangako sa kanya. May narinig akong tunog ng kampana at nagbukas ang mga pintuan at nagsilabasan ang mga bata. Hindi nagkamali ang pulubi at may kulang nga. Wala na doon yung mga batang nakita ko nung unang punta ko doon. Hinila ko si Gino at tinanong. Ang sinagot lang sa akin nito, Kinuha na sila ng halimaw sa gubat, kuya. medyo nawawalan na ako ng oras. Kaya umalis na ako at nagpaalam kay Gino. Hindi na talaga ako mapakali ng mga oras na yon. Lalo na nang makalayo ako. Pakiramdam ko doon, kailangan kong kuhain ang aking kapatid para sa kaligtasan nito. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang makasalubong ko ulit ang nakita kong dalawang lalaki kanina. Mga payat ito at parang mga puyat dahil sa mga lubog nitong mga mata. Diretso lang ang tingin ng mga yon habang nagtatawanan nang malagpasan na nila ako. Narinig ko ang sinabi ng isa. Mamayang gabi, kailangan nating kumuha ng 3 lalaki at 2 babae dyan. Nanlaki ang mga mata ko. Base sa tansya ko, 3 na lamang ang lalaki na naroon kasama sa Gino. Agad akong bumalik ng tingin, ngunit nakita ko ang nakapaskil sa labas. Bawal na ang dalaw. Nakita ko pang tinanguan ng madre ang 2 lalaki na dumaan. Doon na ako kinutuban ng masama. Pakiramdam ko, kailangan kong hanapin ang pulubi at magpasama sa kanya pagsapit na gabi. Kailangan kong iligtas sa kapahamakan ang kapatid ko. Doon ko napagtantong hindi bali ng salansangan ko sa itira kaysa ipagkatiwala sa mga masasamang tao. Hindi na ako pumasok sa trabaho noong araw na yon. Nakita ko ang pulubi at kinausap ito. Humingi ako ng tawad sa hindi pagpansin sa kanyang mga sinasabi at humingi ako ng tulong sa kanya. Sumang-ayon naman ito. Tinuruan niya ako sa armas na maaari naming magamit mamaya. Malalakas daw ang mga aswang at hindi basta-basta. Sa pakiwari niya ay mga aswang gubat ang mga naroon. Kumuha kami ng asin at bawang. Ikiniskis namin ang mga makabuhay at kalamansi sa armas na aming gagamitin. Sumapit ang takip silim. Nagtago na kami ng matanda kung saan niya ako hinila at nagmanman sa lugar. Nakita kong lumabas ang isang madre dahil may panauhi nito. Tinitigan ko pa ng mabuti. Hindi ako nagkakamali at yun nga ang matandang nagreto sa amin ng bahay ampunan. Nasa likuran nito ang 2 lalaki ng aming nakasalubong. Nagulat ako nang pinalabas ang lahat ng bata. Kasama na roon ang aking kapatid na umiiyak. Hinawakan ito ng matanda at nailagay sa kanyang likuran kasama ng ibang mga bata. Umiiyak na ako noon sa galit. Gustuhin ko man silang sugurin agad para mailigtas ang aking kapatid. Hindi maaari dahil baka masabotahe kami. Hinayaan ko na lamang ang mga ito na ipasok sa gubat ang mga bata habang naririnig ko ang iyak ni Gino habang sinisigaw nito ang pangalan ko. Nagsarado na ang bahay ampunan kaya dahan-dahan kaming lumapit dito para makaikot sa likod. Pagkaikot na pagkaikot, dali-dali kaming nagkubli. Nakita namin ang palibot ng mga kubo
habang sa gitna ng mga ito ang isang malaking kawa. Puro lalaki ang naroon at napapalibutan ng sulo ang buong lugar. Naglibot pa ako ng paningin at nakita ko sa ilalim ng kubo ang 4 na bata na nakatali. Agad kong napansin si Gino na patuloy pa rin sa pag-iyak na hindi kinakaya ng damdamin ko. Nakita ko ang isang lalaki na lumapit sa mga yon at kinuha ang 2 bata. Natira si Gino at ang isang batang babae. Agad akong tumakbo sa direksyon ng mga ito para iligtas, habang ang pulubi naman ang umagaw ng atensyon ng mga halimaw na naroon. Agad kong kinalagan si Gino at ang batang babae. Inutusan ko itong magsitakbo na at tumungo sa aming dating tirahan. Babalikan ko sila doon agad. Dali-dali nila akong sinunod at nagsitakbo papalayo. Tinulungan ko naman ang pulubi. Agad kong winasiwas ang aking dalang itak. Ibinuhos ko ang aking galit sa mga nilalang na naroon. Gumuho lamang ang aking mundo nang makita ang 2 bata na kinuha nila na walang awang pinagkakakain ng buhay ng mga aswang. Dihado na kami, kaya patakbong tumakas na kami ng pulubi. Hindi na kami nagawang habulin pa ng mga aswang dahil malapit na kami sa kabahayan. Binalikan ko ang kapatid ko at ang batang babae. Nakita ko silang magkayakap habang takot na takot. Niyakap ko silang 2, pagkatapos ay binilihan ng pagkain at pinatulog. Kinabukasan, humingi kami ng tulong sa mga tao hanggang sa may maniwala sa amin at pinuntahan ang gubat. Pinagiba ang lumang gusali at sinunog ang mga kubo. Gayon din ang pagkuha sa mga natirang bata. Ang mga bata pala na naroon ay mga kinidnap. Nahanap din kami ng magulang ng batang babae at nagpasalamat sa amin. May kaya pala ang mga ito sa buhay. Nagulat naman kami nang malamang gusto kami nitong ampunin. Hindi na kami nag-atubili pa at sumama sa mga ito. Ngayon, sa kasalukuyan, maganda na ang aming buhay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin namin makakalimutan ang bahay ampunan ng aswang. Ang karanasang ito ay mula kay Paulo, isang konduktor ng bus. Sa daan-daan nga daw niyang biyaheng naranasan at pagbabalik-balik sa mga lugar. Itong biyahe niya lang daw na ito ang unang beses niyang naranasan ang nagbigay takot sa kanya. Ngunit sa kagaya niyang konduktor, mayroon daw talagang iniiwasan, iniilagan at halos ipinagbabawal ngang padaanan sa mga driver. Kung minsan, pag wala ng pagpipilian, dinadaan na lamang nila sa dasal para sa kanilang kaligtasan. Kasabay ng sunod-sunod na pagbusina bilang babala sa mga nilalang na hindi nasisilayan ng normal na mga mata at nararamdaman ng normal na pandama. Ngunit ang kinakatakot talaga ng mga driver sa kanilang lugar ay ang pinakasikat at iniilagan ng mga probinsyanong Pilipino, ang mga aswang. Isang araw, sabik na sabik si Paulo dahil sumapit na ang holiday at dumarami na rin ang mga umuuwi sa probinsya. Naisip niya ring isama ang kanyang asawang si Riza sa kanyang biyahe habang nagkukonduktor siya dahil sasama na rin siya pagbaba. Mas pinili nila ang biyaheng panggabi para pagsapit ng umaga ay magpapahinga na lang. Masarap din kasi ang biyahe sa gabi, iwas aberya at ingay pa sa paligid. Panigurado hindi rin naman sila aabutan ng madaling araw dahil mga alas 10 o di kaya alas 12 ay nakauwi na sila. Hindi niya ipinwesto malapit sa pinto ang kanyang asawa. Hindi pa kasi sigurado kung buntis ba ito dahil matagal nang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw.
Liblib at sobrang dilim din kasi ng lugar na kanilang dadaanan at sobrang delikado, lalo pa sa mga mababangis na nilalang. Tahimik lang namang nakaupo ang asawa niya sa gilid sa tabi ng bintana. Halata rin sa mata nito ang labis na antok, kaya sinabihan muna siya ni Paolo na umidlip muna saglit. Hindi rin nagtagal, napuno na ang bus at nagsimula ng umandar. Medyo kinabahan pa nga si Paolo nang marinig niya ang sigaw ng driver. Siguraduhin niyong walang buntis dyan ha! Aalis na tayo! Wala namang sumagot noon, kaya ipinaandar na ng driver ang nasabing bus. Dahil gabi, halos lahat ng pasahero ay tulog. Ganon din si Riza. Nakakuha naman na ang bayad si Paolo, kaya tumabi na siya sa kanyang asawa. Nakatingin lang sa bintana si Paolo noon habang unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang mga liwanag mula sa estasyon ng bus. Indikasyon na papalayo na sila ng papalayo at papalit naman sa posibleng peligro. Nakikita niya rin ang mga dambuhalang puno na nagtatakip sa liwanag ng buwan, dahilan para mas lalong dumilim. Mabuti na lamang at nasa bandang unahan sila para natatapatan pa rin sila ng liwanag ng ilaw ng bus. Nakaramdam na rin ng antok si Paolo, kaya umidlip din siya sa tabi ng kanyang asawa. Kampante naman siyang walang mangyayaring masama dahil kung mayroon, edi sana may naramdaman na silang mali, lalo pa at sobrang diblib ng lugar. Maya-maya lang, nalimpungatan din si Paolo dahil sa paggising ni Riza. Nagkaroon pa nga daw sila ng kakaunting pag-uusap ng mga oras na yun. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Riza. Oo, sobrang layo pa tayo. Bakit? Naiinip ka na? Hindi naman. Nag-aalala lang ako. Tumingin ka dito sa paligid oh. Hindi ka ba natatakot? Agad namang inayos ni Paolo ang kanyang pagkahilata at tumingin sa bintana. Tama nga ang kanyang asawa. Nakakatakot nga ang dilim ng paligid at napakasukal pa ng gilid ng kalsada. Nakaramdam ng kaba si Paolo, kaya nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkikipagkwentuhan kay Riza. Malapit na rin naman silang mag-stop over para sa mga gustong dumumi o umihi. Kaya nung huminto, isa sa mga bumaba si Paolo para umihi lang naman ng sobrang bilis. Halos bumaba naman ang lahat sa bus. Kaya nga todo bantay si Paolo sa pintuan ng bus habang umiihi dahil baka may hindi ka nais-nais na nilalang ang pumasok sa bus habang nakalingat silang lahat. Mabuti at wala namang nakapasok. Kadalasan kasi, may mga ganoon daw talaga tapos nagdudulot ng aksidente o di kaya iba't ibang uri ng kapahamakan. Gising na gising at ganado na ang lahat ng mga bandang 9:00 yun. Ang sunod nilang dadaanan ay yung paanan na ng bundok. Dito na mas kinabahan si Paolo. Dito kasi pinapaniwalaang nagkukubli ang mga aswang na hindi makakabuti kung sakaling buntis nga si Riza. Ilang sandali pa, binabagtas na ng bus ang paanan ng bundok. Tahimik ang mga tao noon at wala talagang nag-uusap. Nakampante na rin si Paolo habang kalmado naman ang lugar. Nang sabay-sabay namang napagulantang ang lahat nang makarinig sila ng huni ng tiktik. Hindi lang isa, ngunit sobrang dami, sobrang hina lang na tila ibinubulong sa hangin. Yung mga matatanda sa bus, napapadasal na at yung mga bata naman ay naiiyak na sa takot. Parang mababaliw ang mga tao doon dahil sa sunod-sunod na pagtiktik. Agad namang rumisponde ang driver para pakalmahin ang mga pasahero.
Tik-tik yan! Ang mahalaga, walang buntis ang andito at kung meron, saka kayo kabahan kasi hindi tayo tatantanan yan. Hawak kamay na noon sina Paulo at Riza. Kabado na sila. Baka kasi habulin sila hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon at saka sila tambangan. Nagulat nga ang dalawa nang may matandang lalaki na kumalabit sa kanila mula sa kanilang likuran. Mula pagsakay, ine, alam kong buntis ka. Kaya kung kumirot ang tiyan mo, ay, normal lang yan. Dahil may mga aswang sa paligid. Oh, buntis po ang asawa ko? Oo, buntis. Susunod sa atin na mga yan. Bantayan mo ang asawa mo, Dudong. Lalamperutin na mga yan ang tiyan ng asawa mo. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil bigla nang uminda sa sakit si Riza. Nagsimula na ring magpanik ang mga tao dahil sa sigaw na nagmula sa pinakadulo ng upuan ng bus. May nakita raw kasi silang mga humahabol na malalaking ibon. Nakayakap na lamang si Paulo habang pinapalakas ang loob ng kanyang kawawang asawa na noon ay namimilipit na sa sakit at hirap na hirap magpigil ng paghagulgol dahil baka awayin sila ng mga tao doon dahil sila ang dahilan kung bakit sila sinusundan. Nakampante ang lahat nang biglang tumahimik ang paligid. Akala nila tapos na at wala nang aswang ang manggugulo pa. Ngunit mali sila dahil nakarinig sila ng ingay mula sa bubong ng bus. Tila kinukutkot ito at saktong nasa pwesto nila Paulo. Muli na namang nagkagulo. Galit na si Paulo noon sa aswang dahil awang-awa na siya sa sitwasyon ni Riza. Kaya ang ginawa ni Paulo, tumayo siya at hinanap ang nagtitinda ng balot sa loob ng bus. Hiningi niya ang mga asin para isaboy sa buong paligid. Ngunit hindi pa rin natinag ang mga aswang. Inaalog-alog na nga nila ang kabuuan ng bus ayon kay Paulo. Napasigaw pa nga si Riza nang may isang ibon na namumula ang mata ang dumikit sa bintana kung saan ito nakapwesto. Tanaw ng lahat ang wangis ng ibon na mas lalo pang nagpatakot sa lahat. Hindi naman kasi po pwedeng humarurot ang driver dahil maaari silang maaksidente. Patuloy na kumikirot at naninigas ang tiyan ni Riza. Wala silang magawa ni Paulo kundi maghintay. May kalayuan pa kasi sila sa mga kabahayan at wala talaga silang mahanap na tulong sa ganoong klase ng lugar. Nagpatuloy sa panggagambala ang mga tiktik. Mayroon pang nambuhalang baboy ramo ang humarang sa daanan. Masyadong makipot ang kalsada para magkaroon ng pagkakataon ang driver na iwasan ang nilalang. Balak nitong huminto, ngunit sumisigaw ang lahat na banggain dahil pula ang mata nito at wala itong buntot. Sa isip nga nila, tama ang sabi-sabi na ang bundok daw na yon ay kuta ng mga aswang dahil hindi talaga sila nilulubayan. Wala nang pagkutkot pero ramdam pa rin ng bawat isa ang bigat na paniguradong may nakasampa pa rin sa itaas. Nag-iyakan na talaga lahat noon. Wala ring nagawa ang driver kundi banggain ang baboy na kaagad namang nawala ng napakabilis. Sobrang kakaiba na ng paligid at nasa peligro na ang kanilang mga buhay. Maski ang driver, nanginginig na rin sa takot dahil nagpapagewang-gewang na ang bus. Agad namang nagpresenta si Paulo na siya na ang magmamaneho kesa mamatay na lang sila sa aksidente. Kakainin pa ng mga aswang ang kanilang mga bangkay at mawawalan pa sila ng pagkakakilanlan. Walang pakialam si Paulo sa daanan. Hinarurot niya ang bus dahilan para mag-alog-alog at mahulog ang nilalang sa bubong.
Ngunit sadyang matinik ang mga tiktik at sinasabayan nila ng kanilang paglipad ang pagharurot ng bus. Halatang hindi sila nagpapatinag sa mga kaganapan. Nakakakita na ng liwanag si Paulo, kaya mas binilisan niya. Ramdam niyang malapit na sila sa mga kabahayan, kaya ipinagsigawan niya yon sa lahat na maging kalmado at inihanda ang kanilang sarili sa paghinto at pagbaba sa susunod na estasyon. Hindi kasi nila alam kung may sasampa o di kaya ay may hahablot na aswang sa kanilang pagbaba. Narating nila ang dami ng mga tao. Nag-atrasan nga ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Pagbaba nila, narinig nila ang isang lalaki na nagsabing, Diyos ko, ang daming asong itim ang nakasunod sa inyo. Lalo yung may tambuhalang ibon. Mabuti at ano bang nangyari sa biyahe ninyo? Napabuntong hininga na lamang si Paulo at hinayaan ng kanyang mga kasamahan na magkwento. Ang ginawa nila ni Riza, naghanap na sila ng tricycle. Napatanong pa nga sila sa driver kung anong oras na. Saktong 11:11 daw. Napatanong pa nga ito dahil yung itsura daw nila ay parang sumabak sa giyera. Napakwento naman ang dalawa. Ang sabi ng driver, yan daw talaga ang iniiwasan dito. Andyan daw kasi ang mga katutubong aswang na palaging gutom dahil walang nabiktima. Huwag daw kaming mag-alala. Hindi lang naman daw buntis ang pinapatos ng mga yun. Maski normal na tao lamang. Kahit nga daw may sakit, basta makakain sila, ay ayos na. Ngayon, nakapanganak na si Riza sa panganay nila ni Paulo. Natuto na sila. Kaya sa tuwing dumadalaw sila sa mga magulang nito sa probinsya, may daladala na silang mga pangontra kung sakaling buntis na naman si Riza nang hindi nila alam. Sa parehong daanan pa rin sila dumadaan magpahanggang sa ngayon. Ngunit biyaheng umaga na talaga ang kanilang pinipili. Nalipasan man ng panahon, hindi pa rin nila makakalimutan nang minsan silang makaranas ng aswang sa bus. Maraming kwentong bayan ang bumubuo sa kulturang Pilipino. Isa na ang pag-iwas ng mga bata na abutin sa hapon sa pag-uwi sa tuwing may ginagawang tulay o kung anumang establisimento malapit sa lugar nila. Bakit? Dahil baka maialay sila para sa ginagawang istrukturang yun. Kagimbal-gimbal ng isipin ang kwentong bayan na yun kung tutuusin. Ngunit paano kung totoo? At paano kung gawing alay ang hindi dapat na ialay? Paano na yan? Tayong matatanggal kapag wala tayong nakuhang padugo sa ipapagawang bahay ni Amo. Tumahimik ka nga muna saglit at nag-iisip ako. Pwede naman kasing manok o baboy ang gawing padugo. Bakit? Gusto pa ni Amo ng tao. Nalintikan na. Baka tayo pa ang gawing alay kapag wala tayong nakuha. Natahimik ang dalawang lalaki na nakakubli sa dilim habang hinihit-hit ang kani-kanilang sigarilyo, habang parehong tumutulo ang malalamig na pawis na namumuo sa kanilang mga noo. Pareho nilang hindi alam ang gagawin. Hindi naman nila alam na garapal pala ang ugali ng amo nilang nagpapagawa ng bahay. Tuloy magiging kriminal pa sila nang wala sa oras. Tahimik lamang ang dalawa nang makarinig sila ng kaluskos sa paligid. Lumakas din bigla ang hangin at tila ba may dumaan ng sobrang bilis sa pagitan nilang dalawa. Dahilan upang hindi mapigilan ng dalawa na mapalingon sa paligid ng kinaroroonan nila. Nagkatinginan sila dahil wala silang makita na kahit ano o kung sino sa paligid
maliban lamang sa kanilang dalawa. Walang ya talaga. Wala pa nga tayong ginagawa. Parang inuusig na tayo ng mga konsensya natin. Uubusin na sana ng lalaki ang huling hit-hit mula sa kanilang sigarilyo nang sikuhin siya ng paulit-ulit ng kasama niya. Brad, mga bata oh. Saad ng kasamahan niya habang tinuturo ang isang parte ng kinaroroonan nila. Doon nakita nga niya ang dalawang bata na halos nakatuwad ang pagkakaupo at tila may pinag-aagawan pa. Tiningnan ng dalawa ang kabuuang itsura ng dalawang bata. Madudungis ang mga yun at medyo hindi presentable ang kanilang pananamit. Nagkatinginan na muli ang dalawa at sabay na napalunok. Malalalim ang kanilang mga paghinga at napatango sa isa't isa. Mukhang mga palaboy naman ng mga yun, kaya kung sakali, wala na silang masyado pang aalalahanin. Ang tanging problema na lamang nila sa ngayon, paano nila may sasagawa ng malinis at pulido ang gagawin nila sa mga sandaling yun. Mariin na ipinunas ni Felix ang medyo basang damit sa kanyang mukha pagkatapos haluin ang simento para sa ginagawa nilang bahay. May kalakihan ang bahay na yon, kaya natitiyak niya na matatagalan sila sa pagtapos nito. Hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang trabaho kasama pa ang pinsan niya dahil sa malaki-laki daw ang makukuha nila para sa labor. Para sa kanila na sumasideline lamang ng mga trabahador, malaking bagay na ito para makadalihan siya ng pera. Muli niyang hinawakan ang pala at hinalo na muli ang simento nang makita niyang paparating ang kanilang amo para sa patrabaho na yun. Napansin kasi nila na bugnutin yun at may kasamaan ng ugali, kaya ingat na ingat sila sa kanilang mga ikinikilos. Hindi sila nagpapakita ng kahit anong senyales ng pagkatamad dahil katakot-takot na litanya ang matatanggap nila mula rito. Ngayon ang ika-isang linggo ng pagtatrabaho nila sa tinatayong bahay na yon at buo na ang maituturing na pundasyon nito. Ilang araw na lang at baka masimulan na nila ang ibang parte. Itinigil na niyang muli ang paghalo ng semento at tiningnan ang parte kung saan kakailanganin yun upang mailipat o mahakot na rin niya nang tawagin ang kanyang pansin ng isa nilang kasamahan. Brad, mabubuo na ba natin yung unang pundasyon? Wala kayang ipapagawang iba si Amo? Napakunot ang noo ni Felix sa sinabi ng kanyang kasamahan. Iniisip din niya kung ano ang tinutukoy nito na ibang ipapagawa ng kanilang amo. Ilang saglit pa at sumagi sa kanyang isipan ang nakagisnan niyang gawain bilang isang trabahador ng mga nagpapagawa ng bahay o kaya ng mga tulay. Kadalasan kasi, kapag buo na ang mga pundasyon, pinadadaluyan nila ng dugo ng manok o ng baboy ang mga ito dahil sa paniniwalang lalo nitong pinatitibay ang mga pundasyon na yon, dahilan upang hindi madaling masira ang binubuong istruktura. Hinarap niya ang kasamahan bago nagsalita. Saka na natin gawin kapag sinabi ni Amo yung utos. Sige, maglalakas ka ng loob na pangunahan yan. Gusto mo bang masampulan? Nako. Pabiro naman siyang sinuntok ng kasamahan dahil sa sinabi niya. Pero mabilis din naman yun na sumang-ayon sa sinabi niya. Oo nga. Saka wala sa itsura ni Amo na naniniwala sa ganung bagay. Kaya baka pas na naman tayo sa gawain na yun. Ipinagpatuloy na lamang nila ang mga gagawin at inabala ang sarili sa paghahakot ng mga hollow blocks. Pero kung tutuusin, sa tinagal niyang nagtatrabaho, napansin niyang malimit na ang nagpapagawa ng ganoong gawain. Noong panahon kasi na binata pa siya, palagi niyang nakikita
na nagsasagawa ng padugo ang mga nagpapagawa. Kaya ngayon na nasa 30 na siya, nagkakaroon na siya ng pakiramdam kung magpapagawa ba ng padugo ang nagpapagawa ng bahay o hindi. Maghahapon na ng grupo naman nila Felix at ng kanyang pinsan ang nagkaroon ng oras upang magpahinga at magmerienda. Hinahati-hati kasi nila ang grupuhan tuwing kakain upang laging may maiiwan para may makita ang kanilang amo na nagtatrabaho kahit papaano. Naisipan naman nila Felix at Bernard na sumaglit sa tindahan pagkatapos kumain upang makapagsigarilyo at makapagpababa ng kinain bago tumuloy muli sa pagtatrabaho. Nakakailang hitit pa lamang sila mula sa biniling sigarilyo nang makita nilang papalapit ang kanilang amo sa pwesto nila. Tumabi sila at binati ito sa pag-aakalang bibili rin ito mula sa tindahan nang tumigil ito sa harapan nila at nagsalita. "Di ba kasama kayo doon sa nagtatrabaho?" Sabay turo nito sa konstruksyon na pinanggagalingan nilang dalawa. Tumango na lamang silang dalawa dahil alam nila na ito talaga ang amo nila. Hindi talaga minsan natatandaan ng mga nagpapagawa ang mga mukha ng mga trabahador nila, kung kaya sila na lamang ang nagtatanda ng mga itsura ng amo nila. "Kung ganon, sumama kayo saglit sa akin. May gusto kong lidawin na ipagawa sa bahay." Tumango na lamang silang muli at nagkatinginan, saka sinundan ang kanilang amo. Sa isip-isip ng dalawa, isang magandang desisyon na pumunta sila sa tindahan dahil sa pwede silang makatanggap ng dagdag bayad sa kung ano ang ipapagawa ng amo nila sa bahay at sila ang maswerteng nautusan. Yun nga lang, madali ding natapos ang pagdidiwang ng kanilang kalooban at parang binuhusan sila ng malamig na tubig na may kasamang sampal pabalik sa realidad nang marinig nila ang gusto nitong ipagawa. "Gusto kong patibayin ninyo ang pundasyon ng bahay." Yun po ba, sir? Nako, madali lang po yun. Kailangan lang po natin ng manok o kaya dugo ng baboy. Naputol ang sasabihin ni Felix nang agad din na sumabat ang kanilang amo at umiling-iling pa yun. Hindi. Gusto ko mas matibay pa. Magiging pwesto din yan para sa negosyo. Hindi dapat dugo ng hayop. Nagkatinginan sa pagkakataon na yon ang magpinsan. Hindi na rin napigilan ni Bernard na mapasabat. Sir, kung hindi hayop, ano? Patiim silang tiningnan ng amo, dahilan upang mapalunok silang dalawa. Saka nito hinawi ang isang parte ng polo nito. At doon nakita na magpinsan ang nakasukbit na baril sa gilid ng bewang nito. Agad na naalerto ang dalawa at gumapang ang takot sa kanilang katawan. Mariin nilang itinikom ang mga bibig at diretsyong tiningnan ang amo. "Kung hindi kayo susunod, pwedeng dugo nyo naman ang maging kontribusyon nyo sa pagpapatayo ng bahay ko. Gagawin nyo ba o hindi?" Walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi mapatango na lamang habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang amo at sa baril nito. Ngumisi naman ang kanilang amo at lumakad papalapit sa kanila habang tinapik-tapik ang kanilang mga balikat. "Aasahan ko din na kung gaano katikom ang bibig nyo ngayon, ganoon din hanggang sa matapos nyo ang bahay ko. O siya, mamayang gabi, gawin nyo na, ha?" Halos papaluhod sa lupa ang dalawa dahil sa sobrang takot at kaba na kanilang naramdaman hanggang sa tuluyang makaalis ang kanilang amo. Walang ya. Ano ba itong napasok natin? Hinihingal na saad ni Felix habang parang hapo na hapo
na inaayos ang kanilang pagkakatindig. Kuya! Kuya! Anong gagawin natin? Napailing-iling na lamang si Felix habang malalim ang ginagawa niyang paghinga. Bahala na. Wala sa sariling sambit ni Felix bago sinabihan si Bernard na ayusin ang sarili para makabalik na sila sa konstruksyon. Pagkabalik nila, naabutan nila ang kanilang amo na naninigarilyo habang tila hinihintay ang kanilang pagbabalik. Makahulugan sila nitong tiningnan, dahilan upang maging balisa sila sa buong araw na pagtatrabaho nila. 6:00 nang pauwiin na sila. Balisang-balisa naman ang magpinsan sa mga oras na ito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin. Wala pa man din, nagsisimula na silang dagain. Ano? Handa ka na? Tanong ni Felix kay Bernard habang dahan-dahan na lumalapit sa 2 paslit na nakatalikod sa kanilang pwesto. Nandilim na rin ang paningin nila Felix at hindi na sila nakakapag-isip ng maayos. Kung hindi nila ito gagawin, sila ang mawawalan ng buhay. Marahas na hinila ng 2 ang medyo may kahabahang buhok ng 2 bata at mabilisan na tinakpan ang bibig ng mga ito. Malakas na nagpupumiglas ang 2 paslit, kung kaya medyo nahirapan sila Felix at Bernard. Ngunit mabilis na nagudyat si Felix at akma na sanang pipihitin ng 2 ang mga liig na mga bata. Pero agad din silang natigilan dahil sa kung anong matutulis na bagay ang tumusok sa bandang tiyan nila upang umagos ang masaganang dugo mula sa sugat nito at sa kanilang mga bibig. Mabilis din na nakaalis sa kanilang pagkakakapit ang 2 bata. Halos tumayo ang lahat ng buhok nila sa kanilang katawan nang makita ang kahindik-hindik na itsura ng mga ito. Mula sa dugoang mukha ng mga ito, sa mga namumula nitong mga mata at sa matatalas nilang mga ngipin. Dahan-dahan na napaatras ang 2, lalo nang makita nila ang kanilang amo na nilapitan ang 2 bata at kauna-unahan nilang napansin ang matatalas nitong kuko at ang nanalalim nitong mga mata. Nako, kawawa naman kayo. Hindi ko naman inaasahan na ganito kayo kadaling linlangin at takutin. Hindi naman talaga alay ang gusto ko Hapunan! Nanlalabo man ang paningin nila Felix, ngunit naaaninag nila ang mabilisang pagbabagong anyo ng kanilang amo. Pati na rin ng 2 bata sa kanilang harapan. Lalo pa silang nanghina nang makita ang isang nilalang na may mahabang buhok na nanggaling sa kanilang likuran. Sigurado silang ito ang sumaksak sa kanilang tiyan mula sa likod, gamit ang nagtatalasan at nagahaba ang mga kuko nito. Hindi maipaliwanag na sakit ang naramdaman ng magpinsan dahil sa biyak ng kanilang tiyan at pagkahugot ng kanilang mga lamang loob mula sa kanilang katawan. Dagdag pa ang ramdam na ramdam nilang pagkahiwalay ng kanilang laman mula sa buto. Masagana silang pinagsaluhan ng pamilyang aswang na nanakot na ninlang sa kanila. Kahit may katiting pangbuhay na natitira sa kanilang katawan. Patuloy naman na nagpapakabusog ang pamilya at sarap na sarap sa sariwang karne at dugo ng kanilang biktima. Isa talaga sa mga hindi maitatangging kakayahan ng mga aswang ang abilidad nila na manlinlang at paglaruan ang isipan ng mga taong kanilang bibiktimahin. Dahil sino pa ba ang mag-aakala na sa mula sa paghahanap nila ng alay para sa padugo, sila pa mismo
ang mga naging alay sa aswang. Halos lahat ng mga apo, sabik na sabik sa tuwing dadalaw sila sa kanilang mga lolo at lola. Dahil ang ilan ay doon lumaki, doon natuto, at nag-aruga sa kanila kasi minsan may trabaho ang kanilang mga magulang. Ngunit iba si Gary. Ayaw na ayaw nitong umuuwi ng probinsya para makita ang kanyang nag-iisang lola. Bukod kasi sa hindi niya ito nakalakihan, tampulan kasi ito ng tukso gaya ng aswang daw ang matanda. At ang pinakaayaw ni Gary ay ang madamay at pagkaisahan ng tao. Ayaw niyang nadadawit siya sa kahit anong kahihiyan o kahit pa maliliit na away lang. May pagkamaldito kasi si Gary at maarte sa lahat ng bagay. Kaya ganoon na lamang ang ugali na naipapakita niya. Nalalapit na ang araw ng kanilang pagbisita sa kanilang probinsya sa Davao, kung saan naroon ang kanyang lola Bane, na nanay ng kanyang ama. Isa ring problema ni Gary, hindi nila makakasama ang kanyang ina sa pag-uwi. Hindi kasi nito kasundo ang kanyang ama sa kadahilan ng hindi sila naglalayo ng ugali. Parehas silang laging nakabusangot at hindi palakibo. Wala naman siyang magagawa kundi sumama na lamang dahil mababagot lang rin siya kung maiiwan siya sa Manila kasama ng kanyang ina na palagi namang abala sa trabaho. Sumapit ang araw ng pagbisita nila. Nakatulala lang siya sa bus habang nasa biyahe. Tahimik lamang sila ng kanyang ama. Walang pag-uusap ang nagaganap. Sobrang haba ng biyahe na halos makatulog na nga si Gary bago nila marating ang pier kung saan sila sasakay ng barko. Ganun pa rin pagbaba ni Gary, wala pa rin itong emosyon. Sinabing tatagal sila ng 2 araw sa barko. Sa pagsampa naman nila, hinanap agad nila ang kanilang higaan. Napikon pa nga si Gary dahil sobrang kipot. Paglapag ng mga gamit, agad siyang lumabas para mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin. Nagulat siya na may kumausap sa kanyang kaedad niya rin. Oy, saan kayo punta? Tanong nito kay Gary. Sa lola ko. Bakit? Baka kasi iisa tayo ng lugar na pupuntahan. Galing kasi akong Maynila. Hindi ko naman alam ang buhay sa probinsya eh. Ako nga pala si Jay. Ako si Gary. Parehas pala tayo, no? Hindi ko rin alam ang buhay sa probinsya eh. Totoo nga niyan. Ayoko umuwi doon. Pinipilit lang ako ni Papa. Bakit naman? Ayaw mo bang makasama ang lola mo? O lolo? Ako nga, wala na ako naabutang lola eh. Buti ka pa. Alam mo Jay, mas pipiliin kong walang maabutang lola kaysa magtiis sa kahihiyan. Gustuhin ko man sabihin, kaso malabo eh. Baka hindi mo ko paniwalaan. Okay lang. Naintindihan kita. Hindi rin naman sila nagtagal mag-usap. Agad rin kasing pumasok si Jay dahil tinawag ng kanyang ina. Nasa barko pa lang, ramdam na ni Gary na hindi niya talaga magugustuhan ang mga magaganap. Makalipas ang 2 araw, nakababa na sila at sumakay na ng isa pang bus para makarating sa barangay ng kanyang lola. Nagsimula nang manibago si Gary sa paligid. Sobrang linis kasi at napakalakas ng sariwang hangin. Lahat ng tambutso ay mahihina. Hindi malakas ang tunog ng mga sasakyan at napakaaliwalas ng paligid. Nagsisimula ng magustuhan ni Gary ang lahat. Ang nakabusangot nitong mukha ay napalitan ng malaking mga ngiti dahil unang beses niyang nakasilay ng kalabaw na nag-aararo sa bukid at mga palaisdaan. Ganon na rin ang halos kulay berde na paligid. Ngunit nawala ang pagkasabik niya nang makita ang barangay ng kanyang lola. Bigla kasing dumilim ang paligid
dahil sa nagtataasang puno ng akasya. Naging parang nakakatakot na ang lugar, mas lalo nung nakababa na sila. Grabe sila kung pagtinginan ng mga tao, tapos pinagbubulungan pa. Muli, ulit sumama ang loob ni Gary nang makarinig siya ng bata na nagsasabing, Siya ba yung apo ni Lola Bane? Baka aswang din siya. Hala, takbo na! Madami na sila! wika ng isang bata sa kanyang kalaro. Tapos sabay-sabay silang nagtakbuhan. Gusto sanang magalit ni Gary at sigawan ang mga bata, ngunit pinigilan naman siya kaagad ng kanyang ama. Hayaan mo na yan, Gary, mga bata yan. Ang chismis, ginagatungan hanggang sa makabuo sila ng kwento na sobrang layo sa katotohanan. Hindi aswang ang lola mo. Nakakainis kasi pa eh. Alam mong ayaw ko nung ganito. Tinignan lang siya ng kanyang ama at naglakad na di kalayuan. Nakakita sila ng lumang bahay at may matandang babae sa gilid nun at nagwawalis. Pagharap naman sa kanila, agad yung ngumiti at patakbong yumakap sa kanyang ama. Oh, etong lola ba ni mo? Magmano ka at ilang taong ka na niyang gustong makita? Aba, ito na pala ang apo ko, ang tagapagmana. Pabirong wika ng matanda. Po? Tagapagmana? Nagbibiro lang ang lola mo. Sige na, magmano ka na. Maayos naman nung araw na yon. Hindi naman na nakipagdaldalan pa si Gary sa lola niya. Ayaw niya rin kasi makisama rito dahil sa mga nangyari pagpunta nila. Lumipas pa ang mga araw at ganoon pa din. Lalabas lang si Gary para kumain o di kaya ay gumamit ng banyo. Hindi niya din kinikibo ang kanyang lola. Isang umaga, paggising niya, walang tao. Kaya sinubukan niyang lumabas ngunit wala talaga at dahil nagugutom, napilitan siyang lumabas ng bahay para pumuntang tindahan. Kinausap pa nga siya ng tindero at sinabing, Iho, di ba ikaw yung apo ni Lola Bane? Naku po, huwag kang iinom kapag inalok ka nun ng kape na hindi niya binili at siyang gumawa. Naku, delikado ka. Ha? Bakit naman po? Hindi na naman niya ako inaalok ng kape. Pati ba naman yun? Basta iho, alam naming hindi mo pa lubos kilala yung Lola Bane mo. Kaya mag-iingat ka. Tumango na lamang si Gary. Ayaw niya kasing pag-usapan ang mga ganung bagay. Bumili na lamang siya ng sarili niyang kape at agad nang umuwi. Saktong pag-uwi, nandoon na ang kanyang lola. Wala pa naman ang kanyang papa noon, na noon ay nangangahoy daw. Nakahain sa lamesa ang mga sariwa at hilaw na karne habang naghihiwa ng mga sahog ang kanyang lola Bane. Ay, pasensya na. Ngayon lang nakauwi at nakakuha ng mga karne. Gusto mo bang magkape po? Ay, meron akong sariling gawa. Gusto mo matikman? Di na po la. Nakabili na po. Sige na po, pasok na po ako sa kwarto. Ay, wag mo na. Ayaw mo ba akong kakwentuhan? Marami akong gusto kong ikwento at ibahaging kaalaman sa'yo. Wala nang nagawa pa si Gary. Umupo na lamang siya habang humihigop ng kape, habang nakikinig sa pinagsasabi ng lola niya. Alam mo, sa ating lahi, ako na lang ang natitira. Gustuhin ko mang isama sa hukay ay hindi pwede. Kailangan ko nang magmamana. Alam mo, apo, kaya umuwi sa papa mo para dito. Kaya sana matanggap mo. Ang alin po ba? Huwag ka nang magkunwaring hindi mo alam, apo. Siguro sa ayaw at sa gusto mo, makukuha mo rin to at paniguradong magagalit ang tatay mo kung di mo gagawin. Maawa ka naman sa lola mo, apo. Gusto ko nang mamahinga. Ha? Aswang kayo? Ayoko po. Ayoko.
Kadiri! Kadiri ang hilaw na karne! Ano naman? May dugo ka ring aswang kahit papaano. Pasalamat ka. Walang nakuha ang ama mong si Gregor. Dahil kung meron, malamang lumilipad ka na rin ngayon. Loko kang bata ka talaga. Ayoko po. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapapayag. Sasabihin ko kay Papa lahat ng pinagsasabi nyo sa akin at paniguradong hindi siya... Naputol ang sasabihin ni Gary nang dumating ang kanyang ama. Gary, galangin mo naman ang lola mo. Tanggapin mo na anak. Magpapagamot tayo. Tapos sa araw ng Biyernes, alas 6 ng hapon, kuhain mo na. Maawa ka na kay lola mo, masyado na siyang matanda para mabuhay pa. Bakit ako, Papa? Binibigyan niyo ako ng responsibilidad. Bakit hindi ikaw? Anong pakialam ko sa pagiging aswang? Ayoko. Hindi niyo ako mapipilit kahit kailan. Kahit magkamatayan pa tayo. Anak nga kita. Pero kahit anong sabihin mo, wala kang magagawa. Mahihirapan ako kung akong tatanggap. Matanda na ako. Ikaw, bata ka pa. Kaya masasanay ka pa. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi namamatay si nanay at naipapasa sa iyo ang pagiging aswang niya. Hindi na alam ni Gary ang sasabihin kaya agad na siyang tumayo at tumakbo sa kanyang silid. Iyak lang siya ng iyak. Ayaw niya ng kahihiyan at mas lalong ayaw niyang maging aswang. Gustuhin man niyang tumakas at umuwi na sa kanyang ina ay malabo. Bukod sa malayo, ay wala rin siyang sariling pera. Sa sobrang pag-iyak, hindi na malayan ni Gary ang kanyang pagtulog. Naalimpungatan siya bandang hapon dahil sa naririnig niyang mga bulong. Gising na po, magkape ka na. Ipagtitimpla ka ni Lola. Agad siyang napadilat at nakita ang kanyang Lola Bane na nakangiti sa kanya habang hinihimas ang kanyang ulo. Agad siyang tumayo para umiwas. Nanginginig pa itong nagsabi ng, "Lumayo ka sa akin! Malalaman ni Mama to!" Hindi nga alam ni Teresa na umalis kayo. Huwag ka na kasi matakot, Apo. Masaya ang magiging buhay niyo ni Gregor dito. Wika ng matanda habang naglalakad papalayo. Batid ni Gary na wala ang kanyang ama dahil hindi siya nito sinaway nung nakikipagsagutan siya sa matanda. Dumilim ng dumilim ang paligid na tila may nagbabadyang malakas na ulan. Sumibol na ang malakas na hangin at nagsimula ng umambon sa hindi malamang dahilan. Biglang kinabahan si Gary. Pakiramdam niya may hindi tamang mangyayari. Naiiyak siya sa hindi malamang dahilan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Narinig niyang may sinasabing hindi maintindihang lengguwahe ang kanyang lola. Hinanap niya yon at nakita niya sa kusina kung nasaan ang mga kape na hindi pa natitimpla. Mas kinagulat pa nito ang paghiwa sa kanyang pulso habang ang mga dugo ay nahayaang dumaloy sa mga kape. Napatakbo si Gary sa kwarto dahil sa takot. Naririnig niya ang kanyang lola na nagsasabing, "Malambot ang lupa. Masarap mahimlay ngayong araw mismo." Gary, Apo, uminom ka na ng mainit na kape para maginhawaan ang iyong laman sa sobrang lamig ng paligid. Nanginginig na si Gary noon sa takot. Ramdam niya na naglalakad ang matanda papunta sa kanyang kwarto. Naging alerto siya sa pagbukas ng pinto. Bumungad sa kanya ang isang kakaibang nilalang na sobrang mabalahibo at napakaitim na may mahabang pangil at buhaghag na buhok. May hawak itong isang baso na tila iniaabot sa kanya. Nakangisi ito habang gumagalaw-galaw ang ulo. Mama! Mama, ayoko na po dito!
Tulungan niyo po ako, Mama. Natatakot po ako. Sigaw nito. Batid niya kasing ang lola Baninya ang kaharap niya. Inumin mo na! Baka kung ano pa ang magawa namin sa'yo! Papa, tulungan mo ako dito. Ayoko pa mamatay, Papa. Hindi ka mamamatay, si Raulo ka ba? Inumin mo na yan para malibing na natin si nanay! Ayoko po. Nagpumiglas si Gary. Kailangan na niyang depensahan ang sarili dahil hindi na niya kinakaya pa ang kanyang takot na nararamdaman. Nagpalingalinga muna siya at nakita ang isang piraso ng medyo makapal na bakal. Agad siyang tumayo at tinungo ang direksyon doon at dinampot. Inakmaan niya ang matanda. Nakita niyang nagalit ito at akmang susugurin siya. Oh, di ba? Gusto mo naman na mamatay? Lumapit ka! Ako mismo tatapos ng buhay mo! Pasaway kang bata ka. Hindi ka naman makakaalis. Ang gagawin mo lang, iinom ng kape. Mahirap ba yun? Halika na, Apo. Inom na. Ayoko. Mamamatay ka muna. Walang pag-aalinlangan niyang hinampas sa ulo ang matanda. Dahilan para mabuwal ito. Wala na siyang paki sa lakas ng ulan at hangin, maski sa dilim ng paligid. Ang importante, makalabas siya sa bahay na yon at makatakas. Di pa man siya nakakarating sa pintuan, umarang na ang galit na galit niyang ama. Hindi niya ito magawang hampasin dahil wala naman itong atraso sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi umiyak ng umiyak. Lumabas ang lola niya sa kwarto at agad siyang niyakap ng kanyang ama. Akala niya ipagtatanggol siya, ngunit niyakap siya nito upang hindi makakagalaw. Hawak ng kanyang lola ang baso na naglalaman ng kape na akmang ipapainom sa kanya. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit hindi niya kaya ang lakas ng kanyang ama. Wala siyang nagawa kundi kagatin ang kamay nito upang mabitawan siya. Aksidente naman niyang natabig ang hawak ng kanyang lola, dahilan para matapon yun sa mukha ng kanyang amang namimilipit sa sakit. Hindi rin nagkamali si Gary nang nakitang nakainom ang kanyang ama sa natabig ng kape nang hindi sinasadya. Tumakbo siya sa labas at rinig niya pa ang pagsusuka ng kanyang ama at pagkataranta ng kanyang lola. Hindi niya alintana ang kidlat at nagtatakbo papalayo habang humihingi ng tulong. Hindi na niya namalayan na nahimatay pala siya. Nagising siya sa barangay hall kasama ang ilang mga tanod at humihingi ng ilang impormasyon. Ayaw niyang sabihin ang tungkol sa kanyang papa, kaya sa mama niya ang ibinigay niya. Nagmakaawa din itong huwag ipagsasabi na nakita siya dahil baka sunduin siya ng kanyang ama. Muling nakaidlip si Gary. Makalipas siguro ang 9 na oras, nakita niya ang kanyang ina na humahagulgol sa iyak. Nagmakaawa pa daw ito sa airport para makasakay siya ng eroplano para sa madali ang pagsundo sa kanya. Hindi na muna pinagkwento si Gary at agad na itong inakay ng kanyang ina papaalis. Ligtas silang nakabalik ng Maynila. Ligtas na si Gary sa pangangalaga ng kanyang mama. Ang huli nilang naging balita ay pumanaw na ang kanyang lola at may haka-haka pang namana ng kanyang ama ang pagiging aswang dahil aksidente niyang natabig at napainom ang kape ng lola niyang aswang.